welcome to our vlog. What is a tula? Well, according to takdanggarling.com, ang tula ay isang anyo ng panitakan ng nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. May apat na uri ng tula. Ang apat na ito ay liriko, pasalaysay, patnigan, at padula. Ang tula ay binubuo ng mga saknong na may taludtod. Ang mga taludtod na ito ay may sukat at may tugma. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Just like a prayer. Ano ba yan? Kay Madonna yan eh. Sabi mo, noon sa akin, kailanman di magbabago. Naniwala naman ako. Ba't ngayon, iniwan mo? Magdadrive ako hanggang Baguio. Magdadrive ako hanggang Bicol. Ang Makata na itinalaga sa pangkat namin ay si Amado V. Hernandez, ang Makata ng mga anak pawis. Sinulat niya ang tulang Panday at Isang di pang langit. At siya rin ang editor-in-chief ng Wataw. Hello, nagre-record kami, pero traffic ho na yun. Pumunta kami sa SM Fairview. At Fairview Terraces. Tatanong kami sa mga tao kung kilala ba nila si Amado V. Hernandez. At kung kita niyo po, matraffic na talaga. So yun. Burger, fries, tapsilong at siopaw. Magdadrive ako hanggang Visayas. Magdadrive ako hanggang sa Mindanao. Ang Panday, kaputol na bakal na galing sa bundok. Sa dila ng apoy, kanyang pinalambot. Sa isang panday ay matyagang pinukpok at pinagkahugis sa nasa ng loob. Walang ano-ano'y naging kagamitan. Araron na pala ang bakal na iyan. Ang mga bukirin, payapang binungkal. Ang magtanim ng masayang taniman. ngunit isang araw ay nagkaroon ng gulo at ang buong bayan ay bulkang sumubo. Tanang mamamaya ay nagtayo ng hukbo pagkat may laban ng nag-aalimpuyo. Ang lumang araroy pinagbagang muli at saka pinanday ng nagdudumali. Naging tabak namang tila humihingi ng bighating ng lahing sinawi. Kaputol na baka nakislap may wala. Ang kahalagahan ay hindi matingkala. Ginawang araro, pambuhay ng madla. Ginawang sandata, pananggo ng bansa. Magmasdan ang Panday na isang tabi. Bakal hindi man makapagmalaki. Subalit sa kanyang kamay na marumi, inariyan ang buhay at pagsarili.
ang panday ni Amado V. Hernandez. Sino ba ang panday? Ang panday kasi, siya yung gumagawa ng mga almas o mga kagamitan pang saka, gawa sa bakal. Tapos ganun din dapat tayo. Hindi to kailangan literal na bubuo tayo ng iba't ibang kagamitan. Pero kailangan natin bumuo ng iba't ibang bagay mula sa potential na binigay sa atin ng kung sino man nasa taas ng Diyos. At sinabi dito na yung araro na ginawa ng panday, naging siyang armas. At ito rin yung, siguro may kontekstong ito na siguro sa panahon ng mga Hapon or Amerikano na lumaban ng mga Pinoy laban sa mga sumapok kasi sawa na sila sa pang-abuso, sa pandadaya. At kailangan ganito rin tayo. May mga pagkakataon na madadapa tayo, papahirapan tayo ng iba. Pero hindi yun ibig sabihin na kailangan natin sumuko. Kailangan natin gamitin ang ating potensyal para makatayo, para makalaban. Yes. Para sa akin, ang tula na to ay tungkol sa pagkakaroon ng paghihirap. Sa una, dahil sa panday, may makikita kang panday sa buhay mo, mga siguro mamaya-maya pagkatapos ng iyong paghihirap. Sabihin ng panday, kaya mo yan. Kasi siya ang gagawa ng mabuti para sa iyong buhay. Ang makata ay isang taong sumusulat ng tula. Ang makata ay maaaring maging manunulat ng tula lamang o maaaring itanghal ang kanyang sining sa mga tagapanood. Tsaka, para sa akin, makata, sila yung mga mga taong makaluma, yung mga taong matatanda na yung nagsusulat ng mga malalalim na salita. Kailangan mo dictionary. Oo, kailangan mong mag-search. Kailangan mo pa mag-search. Ayun yung mga ayokong tao eh. Yung mga pwede namang simpleng salita. Lalalim mo pa. Parang yun sila. Tapos, pag namatay na sila, makakalimutan na sila. Excuse me po, kilala niyo po si Amado Hernandez? Hindi niyo po. Oh, thank you po. Excuse me po. Kilala niyo si Amado Hernandez? Hindi? Okay, thank you. Masasabi ko dito sa tulong ito ay luma na kasi matanda na yung gumawa nito. May edad na. Kaya masasabi ko dahil may edad na siya, ang lengguwahe ay iba. Kaya ang pamagat ng tula na ito ang panday. Pero dahil nag-iiba ang lengguwahe, maaari natin sabihin na ang panda ay. So ang panda may ginagawa siya. Dahil ang buong tulang ito, may sinasabi may ginagawa, may nag-aararo siya, may inaano siya. Kaya masasabi natin na ang panda ay nag-aararo. ang panda ay nagpapanday, o di ba? Kaya magaling rin to siya si Amado V. Hernandez eh. Ano siya eh, malikain siya sa kanyang mga salita. Makata siya. Isa siyang magaling na makata. Okay na. Okay. Ang tula ni Amado V. Hernandez na pinamagatang. Tama ba? Yeah. Pinamagatang ang panday. Para sa akin, ang panday ay isang sumisimbolo sa salitang pagkukulang. Pag binaligtad mo ang panday at ang makukuha mo ay pandang. Ano ang pandang? Ang dali! Seryoso ako! Pandang ay pandang. Parang may kulang, di ba? Parang may kailangang salita bago yung salitang ay. Para sa akin,
ang tulay ay para sa isang coconut. Kasi ang nagkukulang na sa nila ay buko. Buko ay pandang. Excuse me po, kilala mo pa si Amado V. Hernandez? Okay, thank you. Hindi pala.